Mga ka-viewers, ang gagawin po natin ngayon ay Chinoy Filipiniana. Dito po ay guguhit lang po ako ng isang straight line para po makuha natin yung ating sukat ng ating balikat. 7 and 3/4. Kalahati po yun ang ating measurement at 3 and a half naman po para sa ating back neck. Dito po ay 2 inches ang aking ida-down. Connect lang po natin para sa ating back shoulder. Mula po dito sa ating back shoulder sa dulo ay magbaba po tayo o mag-down tayo ng 1/2 inch. At dito naman po, malapit sa neckline ay 1 inch po. Ito po ay kakaiba sa mga dati naming ginagawang pattern dahil conforme po ito sa balikat po ng nagpapatahi. Kung bagsak po yung kanyang balikat, ay nababago po yung sukat po ng shoulder. Tutupiin ko lang po ito tulad ng aming dating ginagawa para po sa front shoulder po natin. Para po sakto po yung sukat ng balikat po natin. Dito po mula sa center back po natin ay magbaba lang po tayo ng 1/2 inch. At saka po natin i-shape para sa ating back neckline. Ito pong ginagawa naming pagpapattern ay sa sarili lamang po naming pamamaraan na binabahagi po namin sa inyo. At mula po dito sa center ng ating shoulder ay sumukat lang po tayo ng kalahati ng ating armhole, yung sukat po 9 inches at ang ating front figure ay 17 inches. Ito po ay kukunin natin yung ating back figure dahil mataas po yung curve sa kanyang likuran. At yung ating blouse length ay 23 inches po. Skwalahin lang po natin para sa susunod po nating sukat. Sa linya po ng ating armhole ay kunin natin ang sukat ng ating 1/4 na bust na 9 and a half. At yung ating 1/4 ng ating waist ay 6 and 7/8. Mag-add po tayo, magdagdag po tayo ng 1 and a half inches para sa ating dart po. At yung ating namang hip ay 9 and 3/8. Connect lang po natin yung ating side seam. At yung ating bust height ay 10 and a half. At yung ating bust distance ay 3 and 3/4. Dito po sa back figure, dito po natin isusukat yung 3 and 3/4. Hanggang dito po sa ating laylayan ng ating blouse length. Mag-add din po tayo ng 2 inches. Ito po ay para sa amin lang na ginagawa. Kung nais nyong gayahin, ay maaari naman po. Dito po sa ating back figure ay sumukat po tayo ng 3/4
para dito po ay makonek na natin yung ating back dart. Sa back chest naman po natin ay hatiin lang po natin mula doon sa shoulder hanggang sa armhole. At dito po natin isusukat yung kalahati ng ating back chest. Ito po ay 6 and 5/8. Dito po sa sukat ng armhole sa side seam ay magbababa po ako ng 1 inch. Ito po ay nababago conforme po sa sukat ng inyong armhole. Pwede po itong dito lang o mababago na hanggang gitna. Mamaya po ay i-double check natin para makuha natin yung saktong sukat po ng ating armhole. Connect lang po natin mula dito sa back shoulder hanggang sa ating side seam po. Ito na po yung ating back pattern. Folded po ito. Lagyan ko na rin po ng para sa grain line cap 1 piece po. Gugupitin ko lang po ito para sa ating front pattern. Para sa ating front pattern, ito po ay ipo-fold lang natin. At mapapansin po ninyo dito sa side seam, sa may armhole, hindi ko pa po ito ginupit dahil titignan pa po natin yung kabuuan sukat ng ating armhole. I-clip ko lang po para hindi po magalaw itong pattern natin. Tinupi ko na po ito. Ito na pong ating front shoulder, yung ating susukatin o ibabakat. Kopyahin lang po natin yung ating mga linya. Dito po sa side seam ay mag-a-add lang po ako ng tig 1 inch. Ito po ang pinaka front pattern natin. Hindi po ito allowance sa pagtahi, kundi allowance po ito para sa blouse po natin sa ating katawan para hindi po hapit na hapit yung ating blouse o yung ating damit. Dito po sa laylayan ay magdadagdag lang po ako ng 1/2 inch para hindi naman po tikwas yung laylayan natin sa ating harapan. Swalahin lang po natin yung mga linya para makuha po natin yung waist distance po natin. Ang bust height po natin ay 10.5 at 3 3/4 naman po yung ating bust distance. Lagay din po natin dito sa ating front figure at gayon din po sa ating blouse length. Dito po sa waistline ay
Ilagay natin yung 3/4, gitna lang po natin para sa ating dart na 1 1/2 inches po. Connect lang po natin yung ating mga dart. Pwede po kayong gumamit dito ng clip ruler kung nais po ninyo. Ito naman po sa ating neckline, front neckline. Magdadang lang po ako rito ng 4 inches. Ito po ay conforme sa sukat po na inyong leeg. Mababago po ito conforme po sa bilog po o measurement po ng inyong neckline, yung inyong leg. Dito po ay huwag natin masyadong ibilog yung ating neckline ng front para sa collar natin, kundi balik na rin po natin, medyo patulis po ng konti yung gagawin natin para dito sa ating collar, medyo patusok po rito. Dito naman po sa ating front chest ay hatiin lang po natin dito mula dito sa front shoulder hanggang sa armhole, ay hold lang natin yung ating tape measure para makuha natin yung sukat po dito ng front chest. Doon po natin itatapat yung 6 3/8. Dito po, hihinto lang po tayo dito sa ating front chest at straight lang po yung gagawin kong dart po rito. At mula po dito sa ating unang guhit para sa dart, 2 inches po yung isusukat ko dahil malaki po yung bust. Ito po rin ay nababago conforme po sa sukat po ng bust po ninyo. Connect lang po natin uli para ma-form po yung ating dart. Dito po ay fold lang po natin yung ating dart. Para po makuha natin, pag tinahi natin ay sakto po dito sa ating magiging armhole. At isukat na rin po natin dito yung ating double check natin dahil mababago po ito, kumain po dito sa ating bust. Ang ating bust ay 10 1/2, kaya mula po dito sa 10 1/2, 10 1/2 inches po, ay ito na po yung bago nating side seam. Front side seam po ito. Para hindi po kayo malito, erase natin to dahil baka magupit po ninyo. Nagbaba po tayo ng 1 inch sa back pattern, kaya magbababa rin po tayo. Pero i-double check muna natin yung sukat ng ating back side seam. Yan na po yung ating kopyahin. Ngayon, sukatin natin yung ating armhole dito sa ating back pattern. Itayo lang po ninyo yung inyong measure, ang inyong tape measure para mas madali po ninyong makuha yung sukat po ng armhole. Ito po ay 9 7/8. Yung 9 7/8 po ay idagdag natin dito
Bali, ay 7/8. Ito po ay 13 1/2. Ngayon, ito po yung dito. So, yung 13 1/2 ay idadagdag natin yung ating 18. Kaya, ipoforma po natin dito kung hanggang saan natin makukuha yung 18. 13 1/2 at 18. Thirteen and a half po. Ngayon dito, pwede nyo pong i-adjust ito habang hindi nyo pa naitatapa sa tela para maayos po ninyo. Hindi na kayo magkakamali sa tela. Dito po, para hindi tulis yung ating bus, yung ating dart, ay ibibilog po natin. Ito na po yung ating front pattern. Sulatan lang po natin ng folded front. At yung lalim po na nais ko ninyo sa harapan ay kayo na po ang maglalagay. Kami po ay dito lang po ang nais po namin na lalim. Ngayon sa paggupit naman po, ito po folded yan. Cut one piece. Ito po folded center front po ito ang. Ito naman po ay side front. Cut 2 pieces po ito. Gugupitin ko lang po ito. At yung collar naman po ang ating gagawin. Sa paggawa po ng ating collar, ito po sinukat ko na po ito ng patayo. Ganyan po. 5 3/8. Front po yan. At ito naman pong back, sinukat ko rin po ito ng patayo ay 3 5/8. Ganito lang po ang gagawin natin. Umuhit lang po tayo ng straight line. At isukat po natin yung ating back neckline. 3 5/8. At yung front neckline naman po ay 5 3/8. Dapat lang po ninyo dito sa back neckline. Ito pong lapad ng collar ay nasa sa inyo po yun kung ano po yung nais nyong size o sukat. Ang gagawin ko po ay 1 1/8. Dito po, dito sa center na sinukat natin na linya, ay magtataas lang po ako ng 3/8. Para doon po natin ihuhulma o isi-shape yung ating collar. Ito po yung gamitin natin, yung nasa dulo, para po sa ating collar. At mula po dito ay sukatin uli natin yung ating front collar na 5 3/8.
Dito naman po ay 1 and 1/8. Ito po ay folded, back, at cut 2 pieces po. Pwede nyo po ito ang grain line at yung ilalim naman po ay pabayas. Nasa sa inyo po yun kung ano yung nais po ninyo. Ito po yung para sa back. Cut 2 pieces po ito. Ikupitin ko po ito at yung Filipiniana sleeve naman po yung ating gagawin. Sa paggawa po natin ng Filipiniana sleeve, ay ibabahagi po namin ang aming simpleng pamamaraan kung paano po kami mag-pattern. Itupi lang po natin sa 4 o i-fold lang po natin sa 4 itong ating pattern paper. At guhitan lang po natin para makuha po natin yung center sa ating pattern. Mula po dito sa center, ang ating kabuuan ng ating armhole ay 18 inches, ang kalahati po ay 9 at ang 1/4 po ay 4 1/2. Ngayon dito po sa 1/4, dalhin natin po natin ito sa 4, ay ibakat natin o i-mark po natin yung kung saan po yung bilog ng 4 1/2. Ganun po. Yan, ganyan. Para makuha po natin yung 18 inches. Mark lang po natin. Kumuha po tayo ng compass. Saka po natin ibilog. Mula po dito sa pinakataas ay sumukat po tayo ng 2 inches. Ito po yung pleats po natin sa ating Filipiniana na sleeve. Ngayon, maaari nyo po yung bawasan kung anong height ng sleeve ang nais po ninyo na pleats. 2 inches po yung ilalagay ko at 15 1/2 naman po yung sleeve length. Yung sleeve width o yung lapad dito sa may cap ng ating sleeve ay 9 1/2 at ang kalahati po nun ay 4 3/4. Ilagay lang natin sa center yung 4 3/4 para ma-mark natin yung magkabila po. At yung sleeve opening naman natin, medyo maluwag lang po ng kaunti, ay 11 1/2 at ang kalahati po ay 5 3/4. Kaya lagay din po natin yung 5 3/4 dito po sa center. Ngayon, pwede na po natin itong i-fold. Swalahin lang po natin yung ating laylayan. Dahil 2 inches po yung ating nilagay na top ng ating sleeve para sa pleats, ay paikutan po natin to ng 2 inches. Dito po, dahil maliit na po dito, ang susundin po natin ay ito na. Kaya dito, mula dun sa sleeve width o sleeve opening hanggang sleeve width ay diretsuhin lang po natin. At dito ay ibibilog na po natin yung ating hanggas, yung ibabaw po.
Ngayon, dito po ay magdadagdag pa po tayo ng 2 inches dahil yun ang ipo-fold po natin na pabalik dito. Hinto po natin dito dahil ipo-fold pa po natin to. Para makuha po natin yung center. At yung ilalim ng ating laylayan. Dito po ay isi-shape lang po natin ito. Ililipat natin sa kabila. Ayan. Lipat din natin yung itong center ng ating armhole, yung underarm natin. Ayan. Bali, nakita nyo, umikot na doon. Ito na pa yung susundan natin. Maaari na po natin itong gupitin. Pabel po ito, kaya yung ating laylayan sa likuran ay nakataas po, pero kapag tinahi po natin ay diretso po yan. Wala pa po itong allowance, hindi ko pa po ito nilalagyan ng allowance para sa pagtahi po. Pag nilayout na po sa tela, ay doon na lang po lalagyan ng allowance. Ito po ay itupi natin. Para siya pong pinakabilog po ng ating manggas dito po sa ibabaw. Yan. Kapag gawa naman po ng plates, mula po dito sa center, ay sumukat lang po tayo ng 1 inch o 3/4 kung anong nais po ninyo, at saka po natin to i-pleats. Kaya ko po ito pinatupi ay para mas madali pong makita kung saan natin lalagyan po ng plates. Mula po rito ay lagay natin doon sa center. Sumukat lang po tayo dito ng 5/8 at dito naman po ay 1 1/4. Ito pong pleats ay nababago kung ano po ang nais nyong laki o dami ng pleats na ilalagay po ninyo.
Pinapakita lang po namin yung pamamaraan po namin. Magsukat po ulit tayo ng 5/8. At dito po ay 1 1/4 ulit. Kaya ko po ito pinatupi para mas madali pong i-clips. Ganun lang po yung gagawin natin. 5/8 ulit. At 1 1/4 po. Dito ay 5/8 ulit. At 1 1/4 para uniform po yung sukat natin ng boots. Pare-pareho po. Mark na po natin to dahil ililipat po natin sa kabila. Ngayon, maaari nyo na po itong bilugin. Lipat lang po natin yung ating mark, yung ating ito po. Lipat lang po natin dito. Ulitan lang po natin yung ating clips. Yung pinaka-center ng fold po natin ay i-mark din po natin para alam po natin kung saan itutupi. Lagyan po natin ng mga linya na ibig sabihin ito po yung nakatupi o nakafold. Transfer natin itong guhit na to sa kabila, sa ilalim. Guhit lang po ninyo. Kaya po natin nilalagyan ng mga guhit para ito po ang katunayan ng naka-fold. Hindi po tayo malilito. Kilip po natin para makita po ninyo yung ating ginawang pattern ng Pilipinana. Yung sa ibabaw ay fold po ninyo para mas madali pong itupi. Ganun din po dito sa kabila.
Ngayon, ito po, kung nais yung flat, ay maaari na po ito. Yan. Kung ngayon gusto nyong medyo naka-open yung inyong sleeve, ay i-adjust nyo lang po ito. Ganito lang po ang gagawin ninyo. Para may buka po yung ating manggas. Ito po, dito, i-adjust nyo lang ng pakonti-konti yung sa ilalim para mag-open po siya, magkaroon ng curve. Hindi lang po masyadong makita. Nalagyan ko po ng pattern sa loob. Kompleto na po yung ating pattern. Meron na tayong manggas. At narito na po yung back. At yung front pattern natin ay ginupit po natin sa dart po natin. Sana po ay nagustuhan ninyo yung aming binahaging tutorial videos. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aming channel. Gayon din po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa suporta po ninyo. At sana po ay yung hindi pa po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po sa aming channel. Gagawin po natin yung part 2 dahil po mahaba na po yung ating video. Yun naman po yung pagtabas at pagtahi po nitong ating Chinoy Pilipiniana. Maraming salamat po.